siya ng thesis. Okay. So, let's start na. Ay, di magkuha ka na, magsimula ka ng mga literature. At ako'y naliliyo. Ako pa sana po. Ay, kahit yung hindi mo na rin ang akin yung gagawa. Sabi, tumaas na ng tumaas yung chechikan ko din. Oo. Sa sobrang dami. Eh, di uuwi ko na. Dead. Okay, so let's start our discussion with this adiabatic flame temperature. So pag sinabi natin adiabatic flame temperature, yung temperature natin sa combustion chamber natin is nare-reach niya yung pinaka-maximum temperature. And kapag na-reach niya yung maximum temperature, is nakakasigurado tayo na walang heat na nasasayang or there is no heat lost. And the adiabatic flame, kapag na-reach niya yung pinaka-highest temperature niya, is dapat siya ay in constant pressure. And then, this temperature is achieved by a combustion system at constant pressure when there are no heat losses from the system. So in other words, all of the heat from the combustion reaction is used to heat up the products of the combustion. And dito sa ating diagram na ito, so kapag pumasok si fuel at si air sa ating combustion chamber, yung combustion chamber natin is may insulator or this is the insulation. And kapag na-reach niya yung maximum temperature or yung pinaka-highest temperature, meaning walang heat loss na nagaganap dito. So, lahat is, lahat po ay, what do you call this? Nagagamit. So, hindi po, wala pong nasasayang. So, and maglalabas po siya ng product with its specific temperature. So in the absence of work reaction and changes of kinetic or potential energies, the chemical energy released during a combustion process either is lost as heat to the surroundings or is used internally to raise the temperature of the combustion. Products. So, kapag daw po maliit ang ating heat loss, malaki po ang chance na malaki po yung chance na magbilis yung taas ng ating temperature. Anong section kayo? 04? Mali pa ang pinasukan. Wait lang. So, kapag na-reach niya yung maximum, tinatawag natin siyang
adiabatic flame or adiabatic combustion temperature of the reaction. So meron tayong formula for adiabatic flame temperature, which is the enthalpy of the product, or the number of moles of the product, times the enthalpy of formation plus the enthalpy minus the enthalpy of humidity. Best talaga, best of the best. Hula ko lang yun, nanalo mo. And then, dito na tayo sa sample. So, madali lang itong sample natin. Mhm. By the way, kailangan open po yung table nyo. Kasi dun lang iikot yung ating gagawin. Or yung ating sample. Uy, sir. Okay, so liquid octane enters the combustion chamber of a gas turbine steadily at 180 m and 20 degrees Celsius, and it is burned with air that enters the combustion chamber at 180 m and 15 degrees Celsius. Determine the adiabatic flame temperature for a complete combustion with 100% theoretical air. So for this one, so we have the octane na C8H18 plus our ATH O2 plus 3.76 N2, that yields to XCO2 plus YH2O plus ZN2. So in getting this, we have C is equals to X, which is equals to 8 K mole, then H2 is equals to 2Y, so that is 18 tama, divided by 2 is equals 9 K mole. Then our O2 is XCO2 plus YH2O divided by 2, which is na 8 plus 9 divided by 2 is 12.5 K mole. And our N2 is simply ATH multiplied by 3.76, and that is 12.5 times 3.76, which is equals to 47 kilo. Next. So we have to write the balance equation, which is C8
H18 plus 12.5 O2 plus 3.76 yields to 8 CO2 plus 9 H2O plus 47 and Iba yun naman rin walang paklam. so we have the balance equation. So next naman natin is makukumpit na natin ang adiabatic flame temperature. Pero madami siya process. Anong reason niya ba? Sinabi niya. Nakatulong ba sa pagdala? So first is i-convert muna natin sa 20 degree at saka sa 15 degree Celsius. Kaya 273 ang gagamitin natin kasi wala namang decimal yung ating table. So that is 293 and 288. And this adiabatic flame temperature is yung ating enthalpy of product is equal to the enthalpy of our reactant. Then that is equals to the summation of this formula is equals to the number of moles ng ating fuel. Kasi siya yung lumabas. So that is number of enthalpy of C8H18. And this part will be magiging NR enthalpy of formation of the reactant. So next, magagawa na tayo ng table. So we have substance, the enthalpy of formation in kilojoules per kilomole, and yung isa nating enthalpy at 293 Kelvin and 288 Kelvin. Okay. So next is our C8H18. So ilis natin yung mga kailangan. H2O in gas form and CO2. So yung table natin on table A26 ata yun. Makikita natin na meron tayong value for C8H18 which is negative 249,950. Nandoon din si O2 which is 0 and si N2. And in gaseous form, we have 241, 820. And last is si 393, 520. Since naka 293 tayo, ang gagawin natin is mag-interpolate tayo dito. So meaning,
uh, based sa ating table na range, so dito sa ating C8H18 kasi wala naman tong pinaka-table na pagbabasihan, so leave it blank or lagyan nyo ng line. And then, sa O2 naman, pupunta kayo sa table ng O2, which is table number A19. So, kung makikita nyo doon, yung mga temperature natin is 290, 280, and 298. So, doon lang iikot muna ang ating interpolation. Since siya po ay 293, ito, 293 ang kukunin natin. So, meaning, ito is gagamitin natin si 290 at si 298. So, mode, stat, then A plus BX, which is 2 dito sa akin. So, 290 and 298. Sorry. So, ang value ni 290 is 8440 and kay 298 is 8682. Then, click AC. Then, type 293. Click Shift 1. Regression, yung number 5, then y hat number 5 equals. So, ang magiging value ng ating 293 sa ating O2 is 8,532.625. Compute na natin. Yes po. Sir, pwede pong paulit nung sa internet, hindi lang po nasundan. Thank you po. Sige po. So, for interpolation, first is determine nyo muna kung anong gagamitin yung values in between. So, kung 293, itong ating 290 at 298. So, punta kayo sa calcul nyo. Mode, hanapin nyo yung stat. Sa ibang calcul po is 2 ang stat. May mga calcul po na ang stat po ay sa 2. So, click nyo yung stat, maalin man dyan kung anong number yon. Then, kapag naklik nyo yung stat, hanapin nyo si A plus BX. Baka iba din calc yung iba. Ibang number yung ibang calc. So, hindi ko masasabing i-click nyo si 1 or i-click nyo si 2. So, basta ang hanapin nyo is A plus BX. So, 2. Then, i-type nyo si 290. So, 290 then equals at saka si 298 equals. Then, punta kayo sa Y side. So, sa Y, ang value ng ating 290 is 8443. Then, equals. And 8682 equals. After that, i-click nyo to, si AC. Click AC. And then, type nyo yung hinahanap nating value na temperature, which is ang temperature daw na hinahanapan is si 293 na value. Then after that, click nyo yung shift, etong nasa taas, and click nyo si 1. So pare-parehas na naman yan. Nag-ibos siya. Yan. And click nyo si 5, etong si regression, number reg. Then click nyo tong si y hat. So, yung parang style saranggola dyan. So, that is 5 and equals. Nagets po. Then, same lang din kay kay 288. So, gawin natin si 288 kay O2 since nasa O2 na tayo. So, si 280 naman
at si 290 kasi 288 yung ating hinahanap. So sa pagitan ng dalawang to. So that is ay hindi pala nakapresent yung table. Pero gets nyo naman kung nasan yung table. Ano? Page 938 or page 32. Yung table A19. So, since 288 yung hinahanap natin, sa pagitan siya ng 280 at 290. So, ang value po ni 280 is 8150. So, 8150, click nyo si equals. Then, ang value naman ni 290 is 8443. Then, click equals. Then, AC ulit. Then, 288. Kasi yun naman ang hinahanapan natin ng value. Then, click shift. Then, click 1. Click the regression or the 5. Then, click y hat. Then, equals. So, that is 8,384. Ang ating ang ating 288. So, 8,384.4. So, same lang sa ating ibang values. Yes po. Sir, dapat ganun po yung ginawa namin nung exam. Nag-interpolate po ano. Aray mo. Sige, sir. Okay. So, dito, same process naman, pero isusulatin ko na yung mga values para hindi tayo magtagal kasi ito lang naman yung i-discuss ko for today. Ano po? So, mamaya ko na lang ulit i-present kung paano kukunin sa calcu yung ibang part. So, ang magiging value naman kay N2 based sa ating table and sa interpolation is 8,520.875 and etong sa ating N2 is 8,373.8. So, since itong ating 288 is the air, so ang air lang naman natin is si O2 at si N2. So, leave it blank din itong ating 288 na H2O at CO2. Pero dito sa ating 293, meron siyang value na 9,733.375 and 9,175.875. So those are our values to use. After that is gamit yung ating formula. So, si product po ang una. So, halos same lang din naman ang process na ginawa natin doon sa iba nating discussion. Then, i-multiply nyo kay 39. Pero ito pong process na ito is iba po doon sa process ng midterm natin. Ang parehas lang po is yung interpolation. So, that is 393, 520 plus since hinahanap natin si temperature ng ating HCO2, enthalpy ng temperature ng HCO2. So, ilalagay natin siya. Then, minus 9,175.875 added to 9,000 kilomole of H2O multiplied by negative 241,820 plus
H H HO2 minus plus 47 kmol of N2 being multiplied to 0 plus HN2 minus 8373.8 minus 8520.85 875 pala. So, since ang nasa ating final product lang po is hanggang N2, so meaning, ito na yung ating equation. Hindi na tayo gagamit ng O2. So, na-disregard na si O2. Then, compute natin. Ito pala ay mag-i-equals tayo kay, since kasama pa to, ito. So, kasama pa siya. So, that is equals to 1 kmol Bakit parang kabanas? Gamit mo electric fan mo. 1 kmol of C8H18 multiplied by negative 249,950. Ito lang. Yung mama na yan. So after that, pwede nyo namang idiretso yung calculation natin sa calcu, yung part ng ating right side. So, magre-result siya. Pero ang akin, inisa-isa ko para hindi ako malito sa mga values. So, magiging negative 3,221,567 kilojoules per kilomole ng ating CO2. So, si CO2 ang inuna ko plus si negative 2263,980.375 kg per kmol naman ng ating H2O plus C negative 794,049.725 kilojoule kmol of N2. That is equals to ito, copy niyo ito. So we have a total of negative 6,279,597.1 is equals to negative 249,950.
So, lipat lang natin. So, that is 249,950 plus 62,79,59 7.1. So, it is equals to 60 or 6,029,647. Ang init sa Paco de Roma. 647.1 kilojoule. Di ba ang init? Ha? Alam mo, hindi na Paghapon pa yung paghapon. Pag ganito Ay, Jesus man pala. ako ay tinatamad na magturo. Hindi, okay lang ba? Ako yung sa buong lesson. Siguro lang balas. Ay, dito din. Okay, next. Balasin dito. Yung init sa labas, hindi na parang pang-iran niya. Ano po yun? So, ayan, bakit na iba? Sino nag-click nito? So, yan yung hinahanap natin. Then, we have here itong value na to. So, yung value na yan is i-divide natin sa value ng ating number of moles. So, that is equals to yan. Kung ako hindi ko pipirma. So, after makuha natin tong value na to, gagamitin natin siya to determine the temperature between sa ating tatlong substances. Sa ating 8 carbon dioxide, sa ating 9 H2O, at sa ating 47 N2. So, saan ba pasok yung 94,000? So, present ko ulit ang ating table para gets nyo. Bakit ko inalis ang calcu? So, punta tayo sa table ng ating carbon dioxide. Yan. Hanapin natin si 94,213. Siyempre, hindi po siya magsasakto sa 94,213. Siya po ay pasok siya dito sa 94,793. So, our CO2 is 1,900 Kelvin. So, ililist nyo po siya. Kaya po may arrow kanina. Then, si water. Si water ay 94,000 ay nasa... Yan, wala tayong 94,000. Ang mangyayari po, kung ano po yung mas mataas na 94. So, pasok po siya sa 95. So, siya po yung pinakamalapit. So, that is 2,250 Kelvin. Then, si N2 sa taas, pinakaunang table, dalawa sa table. So, that is 94,000. Yan, pasok siya dito sa 2A.
Ito na po yung, bali ako na po yung, napirmaan na po ang basta. Kasi pag-confirm po namin yung requirement po. Kasi ito po yung sa Na-schedule daw yung flight. Ha? Na-schedule daw, na-reschedule yung flight. Uy, kaingin mo naman. Sorry for that. mga benefits po. Nasa na tayo? Magpipresent ako ng notes. Ang hirap. Ang hirap, palipat-lipat. Kasi kailangan kasi i-detailed para gets agad. Yan. So, ito yung ating nakuha sa table. So, ang next natin gagawin is magta-trial and error na tayo. So, paano tayo mag-start ng trial and error? Paano tayo magsisimula or kung ano yung ating magiging reference temperature natin. So, since ang ating pong kukunin is kung alin po yung may mataas na number of moles sa ating substance. So, that is 47. So, ang reference natin ay si 2,800. Kaso, yung ating N2 na 2,600 ay nasa 94,000. So, 94,000 siya. Possible na kapag tiningnan natin yung value ng CO2 naman sa 2,800 is iba din yung kanyang value. So, pag na sum up siya, possible na ang mangyari is malaki yung kanyang maging value, which is ang kailangan nating mapalabas or makuha is malapit dito sa value na to, sa 6,029,000. So, pwede tayong magbaba ng temperature at mag-start tayo ng mas mababa sa 2.8. So, let's try. Sige, magbaba tayo ng 100 na 2,700 to Kelvin. So, lahat ng 2,700 Kelvin na CO2, H2, at saka N2 ay kukuhanin nyo. So, i-multiply nyo siya sa kanilang moles. So, 8K mole of CO2 multiplied sa value ng ating CO2 at 2,700, which is 143,620 kilojoule per kmol plus si 9 kmol. Nakakainis, ayaw sumulat lahat. Kmol of H2O
multiplied to the value of its 2,700 Kelvin is 119,717 kg per kmol plus our N2 which is 47 kmol. Grabe, nakakalito tong mga numbers na to. N2. Ang N2 natin ay naka 90,328 kg per kg. So, that is equals to, pa-double check ako ha, nasa 6,471,829. So, sobrang layo, di ba? Sobrang layo ng 2,700. So, pag ganyang sobrang layo, pwede kayong mag-estimate. So, mai-estimate nyo naman siya na possible na kapag ang ginamit natin na sunod na value at mag-assume is si 2,650, pwedeng ang range niya ay maging 6,200,000 to 6,300,000. Possible sa pagitan nun. Kapag naman 26 Kelvin or 2,600, ang possible na maging summation niya kapag kinompute natin is nasa 6,100,000 to 6,200,000. So, let's try naman si 2,550 since ang ating estimate ay napakalayo ng 6,400,000 sa 6,029,000. So, pwede tayong bumaba agad ng medyo malaki. So, let's try 250,000. 2,550. Yan. So, same process. Hanapin nyo lang ulit sa ating table yung mga value ng mga ito. So, at 2,550, meron tayo sa 8K, sa carbon dioxide na 184,368 kg per kmol. Then, plus 9 kmol of H2O multiplied to 111,565 kilojoule per kmol. Then, plus 47 kmol multiplied by 84,000, sorry. 84,814. So, meron tayong sagot na 6,065,287 kg. So, since 6,065,000 na siya, Kung nag-work from home, saan kayo? Sa Bilobo? Sa Bilobo, sir. Kasi pagsasama sila. malapit na siya sa ating 6,029,000. So, next is magda-downgrade tayo. Wait lang.
So, next natin gagawin is magbababa tayo ng isa pa. Isa pang temperature. So, that is 2,500 na ang kasunod. So, same lang ulit. Hanapin nyo lang ulit yung pinaka-values niya sa temperature na 2,500. Dito sa ating CO2, meron tayong value na 131,290 kg per km. Sila talaga ang Bakit lag na to sa akin? Plus 9 multiplied by 108,868 kg per kmol. bakit kasi nangangaray ka pagka Plus kay 47 kmol naman multiplied by 82,981 kg per kmol is equals to 5,930,000. Hindi. Iba pa. 239 kg or kilojoule. So, since lampas na siya, so we can use sa interpolation natin si 2,550 at si 2,500. So, meaning, to interpolation part, ang ating interpolation is gagamitin natin si 5,993,239, which is ang equivalent nito ay si 2,500. Then, X, since in between, so ang value natin in between is 6,029,000. 6 million, tama, 6,029,000, hindi ko tanda, 647.1. 647.1. Then, ang ating 2,550 is 6,065,287, which is equivalent to 2,550. Kaya nga nag-blue na ako. Ayoko na mag-ito sa So, our T-prod or the product temperature by the use of the simulation tuloy. Nagagaling lang kasi ng simulation. Wait, present ko lang ulit ang ating calculator para makita niyo kung paano mag-interpolate. So, ang magiging X natin, so mode, stat, then A plus BX, ang magiging X natin ay si KJ or yung ating na-compute na KJ or kilojoule. So, dito is 5,093,023. Then, click equals. Since nasa pagitan siya yung ating iwaway hat. So, ang sunod natin ito-type ay 6,065,287. Then, click equals. Sa kabila is 25 and 2 2,550. Wala sa fourth floor. So, after that, click nyo si AC. Then, saka nyo itatype si 6,029,647.1. Then, click Shift.
1 regression, then y hat. Meron tayong sagot na 2,536.80 for 729 Kelvin. So that is the adiabatic flame temperature ng ating substance sa ating combustion chamber. Any questions? None? So, if wala po, yung second problem natin is try to solve po. Kasi po, magbabase po ako dun ng board work nyo. So, gagawin natin siyang board work. Then, ipipresent ko siya sa ating next meeting. Next week. So, meaning, magbibigay din ako ng pag-a-uploadan na sa ating Google Classroom para after mag-present ng board work or before board work is pipili na ako na mag-present. So, ganun po ang mangyayari. No? So, same process lang. Ang naging changes lang po is naging 400% po yung ating theoretical error. So, yun po ang ating pinagkaiba lang. So, if you do not have question for today or meron ba? Merong question or wala? Ayun. Wala po. Sure na? Ayun. Sir, next Yes. meeting next week po, or next meeting po next week. Next week. Ano tayo? Sa gabi. Sa gabi tayo, sa gabi. Okay lang ba sa gabi? Kasi nasa plantor ako noon. Ayoko maalis sa klase kaya ano lang, presentation lang naman siya. Hindi siya mismong klase. Titingnan ko lang kung nagets nyo ba yung process. Explain nyo kung paano nakuha. Yun lang naman yun. Or else, Tuesday ng... May klase ba kayong Tuesday ng hapon? Kasi po 10% po. Meron? Meron siya. Hanggang ano oras? Kaya ko mag-adjust. Go to 6, sir. Oh. Sige, kaya ko din mag-adjust sa planter kahit tayo ay... Hanggang anong oras ng klase nyo ngayong pag Wednesday? Hmm? Hoy, ngayong Wednesday. Anong oras? Sige kayo pag ako nag-schedule. Hanggang 4:30 po. Hanggang 2:30? Ah, So, pwede tayo ng mga 4 to 5. Siguro nasa hotel na kami noon. Ano lang siya, presentation lang naman ng ating hindi siya mismo klase. Pipresent nyo lang kasi ang hirap maghabol ng board work pag hindi pa kayo nakapag-board work. Kasi 10% kasi siya ng marking. So, yun. Okay lang po ba? Mag-announce na lang po ako kung ano po oras kami nandun. Kasi plus points din to para mahilang yung exam. Kung ayaw nyo naman, sige, pwede naman tayo magkita-kita next sem. Sige po. Since si Bricks lang, pwedeng siya na lang.
Julie, first time. Sige po. So, if wala na pong question, mag-upload na lang po ako nitong ating, ito mismo ang upload ko sa ating Google Classroom yung computation. So, if wala na question, you can leave the meeting po. Thank you po.